Hello mga ka-Darksai, ang topic natin ngayon ay ang trahedya ng pamilya Matsumoto sa Fukuoka, Japan. Nagsimula ang lahat nang mapansin ng ama ni Matsumoto Shinjiro, isang negosyante sa Fukuoka, na hindi sumasagot sa telepono ang kanyang anak. Nang pumunta siya sa bahay ng pamilya, bumungad sa kanya ang isang magulong sala at ang nawawalang puting Mercedes-Benz. Sa loob ng banyo, nakakita ang mga pulis ng maliliit na patak ng dugo na sinubukang linisin. Kinabukasan, niyanig ang Japan nang matagpuan ng mga mangingisda ang 4 na bangkay na lumulutang sa luok ng Hakata. Ang mga biktima ay kinabibilangan nina Shinjiro, 41 taon gulang, Chika, 40 taong gulang, Kuhana, 8 na taong gulang, anak na babae, Hiroaki, 11 taong gulang, anak na lalaki. Ang bawat bangkay ay nakaposas ng magkapares at may nakataling mabibigat na dumbbell o bakal na timbang upang matiyak na hindi lulutang ang mga ito. Ang resulta ng autopsy ang nagpakita kung gaano kalupit ang sinapit ng pamilya. Hindi lamang sila ay pinahirapan. Ang mga bata ay pinaniniwalaang sinakal hanggang mawala ng malay o mamatay bago itapon sa tubig. Si Chika naman, siya ang dumanas ng pinakamatinding pinagkakalupitan. Habang wala ang kanyang asawa, hinalay siya sa harap ng kanyang mga anak at ayon sa ulat, sa ilang bahagi ng katawan bilang paraan ng pagpapahirap bago siya tuluyang itapon sa dagat habang posibleng buhay pa. Si Shinjiro naman, sa pag-uwi niya galing sa trabaho, agad siyang sinunggaban ng mga salarin. Pinaniniwala ang buhay pa siya ng lagyan ng mga pabigat at ihulog sa luok. Balikan natin ang mga pangyayari sa gabing iyon. Habang wala si Matsumoto Shinjiro dahil nasa trabaho pa sa kanyang restaurant, pumasok ang 3 suspek. Inaasahang sina Wang Liang, Yang Ning at Wei Wei sa bahay ng mga Matsumoto sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod o pagdaan sa bintana. Naabutan nila sa loob si Chika, ang ina, at ang 2 anak na sina Hiroaki at Kuhana. Upang hindi makahingi ng saklolo, agad na hinarap ng mga sospek ang 2 bata. Sinakal hanggang mawala ng malay at ayon sa ulat, ang mga bata ay pinahirapan sa harap mismo ng kanilang ina upang pilitin itong maglabas ng pera. Dinala si Chika sa banyo noong hating gabi na. Dito naganap ang pinakamalupit na bahagi ng krimen. Siya ay hinalay ng mga sospek at upang makuha ang impormasyon tungkol sa mga mahalagang gamit o pera, siya ay pinahirapan sa ilang bahagi ng katawan habang buhay pa. Ang banyo ay napuno ng dugo na sinubukan nilang linisin kalaunan, ngunit may naiwang bakas. Dumating si Shinjiro galing sa trabaho gamit ang kanyang Mercedes noong 1:20 AM Hunyo 20. Pagkapasok niya sa bahay, agad siyang sinunggaban at binalot ng tape ang mukha at katawan. Kinapkapan siya at kinuha ang kanyang wallet na naglalaman lamang ng maliliit na halaga. Matapos siyang mabigatan sa mga posas, dinala siya sa kasama ang kanyang asawa at mga anak sa labas ng bahay. Isinakay ng mga sospek ang 4 na biktima sa sariling sasakyan ng pamilya Mercedes-Benz. Dinala nila ang pamilya sa Hakata Bay, na ilang kilometro lamang ang layo mula sa bahay. Sa gilid ng dagat, ikinabit ng mga sospek ang mga dumbbell at mabibigat na bakal sa mga posas ng mga biktima. Isa-isang itinapon sa dagat ang pamilya. Pinaniniwala ang mga mag-asawang Shinjiro at Chika ay buhay pa, ngunit mahina na nang ihulog sa tubig base sa tubig na nakuha sa kanilang mga baga na drowning. Iniwan ng mga suspek ang Mercedes-Benz sa isang malapit na parke o tabing daan
pagkatapos ng paghulog nila sa Luok, Hakata. Naghiwa-hiwalay sila. Sina Wang Liang at Yang Ning ay agad na nagplano at nakalipad pabalik ng China bago pa sila tuluyang matunto ng pulisya makalipas ang ilang araw. 40,000 yen, ito lamang ang kabuuang halaga na nakuha nila mula sa pamilya. Halagang hindi man lang sapat para sa isang ticket ng eroplano. Ang mga pulis ay nakakita ng luminal reaction or bakas ng dugo na hindi nakikita ng mata sa banyo, na nagpapatunay na doon naganap ang matinding pag-atake. Napakasakit isipin na dahil sa maliit na halaga ng pera, isang buong pamilya ang nawalan sa ganoong paraan. Sa simula, inakala ng mga otoridad na gawa ito ng Yakuza dahil sa profesional na paggamit ng posas at pemberat or ways. Ngunit may mga pagkakamaling nagawa ang mga pumatay. Nakakuha ang pulisya ng mga fingerprints sa loob ng bahay at sa Mercedes-Benz na hindi tumutugma sa sinumang Hapon sa database. Dahil sa CCTV at resibo, natuntun ang pagbili ng mga posas sa isang lokal na tindahan kung saan nakita sa CCTV ang 3 lalaking Chino. Ang mga salarin ay kinikilalang sina Wang Liang, Yang Ning at Weiwei. Sila ay mga exchange students na nag-aaral ng Japanese language. Si Wang Liang ay kamakailan lamang napatalsik sa paaralan dahil sa hindi pagbabayad ng matrikula at absenteeism. Lumalabas na ang motibo ay hindi paghihiganti kundi pagnanakaw. Dahil sa laki ng utang at kagustuhang bumalik sa China na may dalang pera, pinili nila ang pamilya Matsumoto dahil mukhang mayaman ang mga ito dahil sa kanilang sasakyan at negosyo. Gayunpaman, matapos ang karumaldumal na krimen, ang nakuha lamang nila ay humigit kumulang 40,000 yen, maliit na halaga kumpara sa bigat ng krimen. Matapos ang krimen noong Hunyo 20, hindi nag-aksaya ng panahon sina Wang Liang at Yang Ning. Gamit ang maliit na perang nakuha nila at sariling ipon, agad silang lumipad pabalik ng China bago pa man lubusang makilala ng mga pulis sa Japan ang mga sospek. Si Weiwei naman ay naiwan sa Japan. Plano rin sana niyang tumakas, ngunit dahil sa higpit ng seguridad at kakulangan sa pera, hindi siya agad nakaalis. Dahil sa fingerprints na nakuha sa Mercedes-Benz at sa mga CCTV footage mula sa tindahan kung saan binili ang mga posas, natunto ng mga pulis ang tinutuluyan ni Weiwei sa Fukuoka. Noong Agosto 2003, dinakip si Weiwei. Sa simula ay tinanggi niya ang krimen, ngunit kalaunan ay umamin din siya sa dahil bigat ng ebidensya laban sa kanya. Dahil walang extradition treaty kasunduan sa pagpapalitan ng preso, ang Japan at China hindi na maibabalik sina Wang Liang at Yang Ning sa Japan upang doon litisin. Gayunpaman, dahil sa tindi ng krimen, nagpadala ang Japan ng mga ebidensya, fingerprints at DNA sample sa mga otoridad sa China. Noong Agosto 2003, nadakip ng mga pulis sa China sina Wang Liang at Yang Ning sa Liaoning province matapos silang ituro ng mga impormante at dahil na rin sa mga ebidensyang galing sa Japan. Dahil sa magkaibang batas ng bansa, magkaiba rin ang naging proseso ng kanilang paglilitis. Si Yang Ning, siya ang itinuturing na utak o leader ng grupo. Noong 2005, hinatulan siya ng kamatayan or death penalty. Siya ay binitay sa China noong taon ding iyon. Si Wang Liang naman ay, bagamat kasama siya sa krimen, siya ay nagbigay ng buong kooperasyon sa mga pulis at itinuro ang kanyang mga kasama. Dahil sa kanyang voluntary confession at pagtulong sa kaso, binigyan siya ng mas magaan na parusa or habang buhay na pagkabilanggo na life imprisonment sa halip na bitay. Noong una, nagtuturuan sina Weiwei at ang kanyang mga kasama kung sino ang talagang pumatay sa mga bata at kay Chika. Gayunpaman, inamin ni Weiwei sa huli na siya ang tumulong sa pagtali at pagtapon sa mga biktima. Ayon sa ilang ulat sa korte, ang mga sospek ay tila mas nag-aalala sa kanilang sariling kapalaran kaysa sa buhay na kinuha nila.
Sinabi ni Wang Liang na kaya lamang nila pinatay ang buong pamilya ay upang walang maiwang saksi or leave no witnesses na makapagturo sa kanila. Sa Japan Fukuoka District Court, si Weiwei ang kanyang paglilitis ay tumagal ng maraming taon dahil sa mga serye ng appeals. Giniit ng kanyang kampo na sumusunod lamang siya sa utos at hindi siya ang pumatay ng direkta. Ngunit noong 2005, hinatulan siya ng bitay. Nanatili siya sa death row ng mahabang panahon. Noong Disyembre 26, 2019, sa ilalim ng utos ni Justice Minister Masako Mori, si Weiwei ay sa pamamagitan ng sa Fukuoka Detention House. Ang huling salita ni Weiwei bago siya bitayin, nagpahayag si Weiwei ng pagsisisi at humingi ng tawad sa mga kamag-anak ng pamilya Matsumoto. Ngunit para sa pamilya ng mga biktima, huli na ang lahat. Bakit ito itinuturing na landmark case? Ipinakita nito na maaring magtulungan ang China at Japan sa pagsugpo ng krimen sa kabila ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Si Weiwei ang isa sa pinakanakakaunting banyaga na binitay sa Japan sa loob ng maraming dekada. Ang kasong ito ang nagpabago sa pananaw ng mga Hapon tungkol sa seguridad ng mga exchange students at nagdulot ng mas masusing pag-aaral sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Ang ama ni Matsumoto Shinjiro ang nakadiskubre sa bahay ay nanatiling wasak ang puso. Sa mga interview, sinabi niya na ang kanyang buhay ay huminto na noong araw na iyon. Ang Mercedes-Benz na naging mitsa ng krimen ay naging simbolo ng trahedya sa kanilang komunidad. Ito ang kabuuan ng kaso ng pamilyang Matsumoto. Isang paalala kung paano ang sakim na pagnanasa sa pera ay maaring humantong sa pinakamadilim na gawi ng tao. Ang bawat kaso ay may aral, ang bawat biktima ay may kwentong dapat nating alalahanin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating pagsusuri sa mga totoong kaganapan sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Dark Side CH. Salamat sa panonood.